Let's give him a round of applause, Mr. Mark Joseph Arieta. Ayun, magandang araw po sa inyong lahat. Akala ko hindi na ako kakabahan. Oo. So let me start kasi 10 minutes lang daw eh. Okay, kaya inurasan ko kanina si Coach Lloyd. Bakit parang over 10 na yata siya? Okay, so... Ay, may absent na isa. Akala ko pwede rin sa akin yun. Okay, anyway. Paano ko ba sisimulan? Okay, once upon a time, okay, I used to be an employee, okay, for more than 9 years. Okay, and dati akong stock clerk sa SM Department Store. Familiar kayo sa SM? Nakapunta na kayo? Oh, wow, very good. Okay, naging factory worker din ako. Naging dishwasher ako sa Philippine Airlines. Alright. And then, naging call boy din po ako. Okay, huwag kayo magugulat. Yan yung tawag sa amin sa call center. Okay? Kasi nagko-call ako, tapos ako ay boy. Alright? So, hindi yung isang iniisip ninyo. Alright? Masyado kayong green-minded. Okay? So, yun ang ano ko, background ko. And I never finished my college, but I pursue it. Okay? I started working as a stock clerk sa SM at the age of 17. And at that time, hindi malinaw sa akin ano talaga yung gusto ko. Kasi nung high school ako, ang pangarap ko maging piloto. Meron ba ritong may gusto maging piloto pagdating ng araw? Meron? Ikaw? Yeah, ba't nandito ka? Okay. Parang hindi naman ito aeronautics school, ano? Oh. So, gusto ko maging piloto. Kaya lang, because of financial challenges, yung mga magulang ko hindi ako kayang pag-aralin. So, hindi ako naging piloto. Hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral. Kaya naging empleyado ako sa SM, factory worker, dishwasher. Kaya lang when I went to Italy, alam mo, ikaw lang ko isang nakapunta sa Europe ayaw nila maniwala na yun daw yung aking pinagdaanan. Sabi nga sa akin, wala kasing bakas. Halata pa ba na naging dishwasher? Hindi na halata, ano? So, actually, hindi madali, guys. Sabi ni Coach Lloyd, hindi madali, lalo na sa umpisa. Lalo na kapag hindi ka nakapagtapos ng pag-aaral. Kasi sa labas, para ma-promote ka, unang tinitignan, diploma. Tama? Pero kanina, alam niyo, natuwa ako. During our lunch, nung narinig ko kay Sir, sabi niya kanina, na may mga tao daw na masyadong sa grammar. Oo. Pero actually, wala namang mali, walang tama. Bakit? Kasi hindi ako magaling sa English eh. I'm not really fluent. But I only have the courage to speak in front of a lot of people. Kahit na nagkakamali ako sa grammar. When I went to Papua New Guinea, that was my challenge. Why? Imagine mo yung nanonood sa akin, nandun yung gobernador, nandun yung mayor, nandun yung mga doktor, nandun yung piloto. Iba't iba. Mas matataas ang pinag-aralan kaysa sa akin. Sabi ko sa sarili ko, paano ko kaya ito ilalaban? Paano ko kaya sila mapakikinig sa akin na isang Pilipino at wala pang pinag-aralan? Alam niyo po, natutunan ko na yung weakness pala natin, pwede natin maging strength. You know what I did and what I said to them? Tama ba yung grammar ko? Tama? Ang galing. Nakachamba ako. Kala ko lagi nalang mali eh. Okay, ito sabi ko sa kanila. I know that your educational attainment is higher compared to me. Okay? But don't worry with my English. Bear with me. Because I'm not an American. I'm a Filipino. So please don't expect me to be fluent in English. But I'll make sure that even your children will understand what I'm going to say. And I did not finish my college, but here I am. I'm holding the mic. And there you are, sitting in front of me. If I did it, I think you can do it better. In short, hindi ako nakikipag-compete sa mga mas matataas ang pinag-aralan. But I want to inspire you. Kung ako nga na hindi nakapagtapos ng pag-aaral,
hawak ko yung mic. What more kung kayo pa ay nakapagtapos? And what more kung mas magaling ka mag-English kaysa sa akin? Siguro, mas kaya mong lampasan yung narating ko. Tama? But, be careful. Ano ba yung topic na napili ko? Actually, ito. Introduction ko pa lang yun. Okay? Hindi, may kinalaman ito sa topic na pinili ko. Okay, sana ba? Ayan. Okay? Words alone without meaning has no power. What do you mean by words alone has no power? Words lang, salita lang. Kapag hindi mo binigyan ng kahulugan, ay walang kapangyarihan. When you say walang kapangyarihan, let me ask, ano bang pangalan nitong may hawak ng cellphone? Anong pangalan mo? I'm sorry? I'm sorry? Bree? Huh? Bree? Bree. Okay, Bree. Can you understand Tagalog? Okay, that's my fear. Actually, kanina ang fear ko while entering De La Salle, sabi ko, mapapasabak na naman ako sa English nito, no? Okay, lalo na mga estudyante ang kausap ko. Anyway, Bree, if sabihin ko sa'yo na Bree, leche ka, what would you feel? May insulto siya. Kasi sinabihan ko ng leche. Sino pa sa inyo dito yung pag sinabihan ko leche ka, may insulto din at masasaktan? Taas ang kamay. Wow. Nasaktan sila sa salitang leche. Bakit kaya kayo nasaktan? Ano ang meaning mo sa salitang leche? Leche alone has no power. But because of the meaning that you put into that word, it already has the power to hurt you and insult you. Did you know that the word leche is gatas sa Tagalog? Nakita ninyo? Sinabi ko sa'yo, Brie, gatas ka. Ano masakit doon? Masakit ba? Brie, gatas ka. Ngayon, natuwa ka? Ngayon, napatawa siya. Bakit? Kasi yun ang meaning niya. But because a while ago, nung hindi ko pa sinasabi sa inyo yung meaning ko sa leche, iba meaning mo. Ang meaning mo, kina-curse ka. Right? So that's why be careful. Because we are the one who's putting the meaning into that word. Hindi yung taong nagsalita sa'yo. Alam nyo ba yung history niyan kung bakit naging hindi maganda yung salitang leche? During Spanish times, mayroong isang Pilipina na, alam niyo, makatulong ang mga Pilipino nung araw, di ba? Mga alipin. Okay? So, nagsisilbi siya sa isang Spanish. Tuwing umaga, nagdadala siya ng tsokolate na mainit sa kwarto. Ngayon, pagdala niya, isang umaga, nakalimutan ng Pilipina na lagyan ng gatas. Kaya sumigaw yung amo niya, sabi, Maria, leche! Sabi sa kanya, yung gatas, Maria! Lagi na lang nakakalimutan lagyan ng gatas yung tsokolate niya. Kaya tuwing umaga, Maria, leche! Si Maria, tuwing naririnig yon, yan na naman, leche na naman, sabi ni Sir. Hanggang sa naging hindi na maganda yung meaning ng salitang leche. Pero ang totoo, hindi siya masama. Tama? Kung sinabihan kang, Brie, ang arte mo, anong pakiramdam mo? Yan na naman tayo sa meaning na yan eh. Okay, na-offend ka na naman eh. Ano ba ibig sabihin ng salitang arte? Sa Tagalog, sining. In English, art. Masakit ba? Brie, ang sining mo. Masakit? Hindi. Nasaktan ka na naman. Pero yung salitang arte, hindi ka masasaktan pag walang meaning. Pero dahil sa mga meaning na na-input sa ating isip at na-program, kaya tayo nasasaktan. And that actually dictates our future. Are you getting? English yun. Okay? Pinapalakpakan yun. Alright? Okay. Words with meaning is powerful. Okay, let me start with this. Hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral. Pero, do you know, just by simply defining the word and redefining, when say redefining, binago ko yung meaning, nagbago yung buhay ko. Ano yung word na yun na nakapagpabago ng buhay ko?
Before, ang pangarap ko lang magkaroon ng simpleng buhay. Sino po dito yung may gusto ng simpleng buhay? Yung kumain 3 beses ang araw, di ba? Yung walang problema, tama? Before, ang definition ko ng simpleng buhay is kumain lang 3 beses ang araw. Do you get me? Yung average na buhay ng isang tao. Pero alam mo, buti na lang naka-attend ako ng ganitong klaseng seminar at may natutunan ako dun sa isang speaker. Kasi from there, natutunan ko yung isang meaning ng simpleng buhay. Sabi niya sa akin, Mark, para sa'yo, ano yung mas simple? Yung pag umulan, magkukommute ka, or pag umulan, meron kang coaching sasakyan, di ka mababasa. Ano mas simple sa dalawa? Siyempre, may sarili kang sasakyan, tama? Sabi niya sa akin, Mark, ano yung mas simple sa dalawa? Yung pag gusto mong mag-travel abroad, mag-iipon ka muna ng pera bago ka makapag-travel, o yung magbubuk ka na lang online kasi may pera ka na. Ano mas simple sa dalawa? Magbubuk ka na lang online. Tama? Ano yung mas simple sa dalawa, Mark? Yung kapag yung anak mo, sabi niya gusto niya mag-doktor, gusto niya maging scientist, malaki yung tuition fee. Wala kang pambayad. Mag-iisip ka pa, saan ka mangungutang? Doon na stress maraming magulang. Parang oo nang oo si ma'am doon sa likod. Parang nakarelate siya. Or yung kapag sinabi nung anak mo, Ma'am, ito yung gusto kong course. Sasabihin mo lang, sige, magkano ba anak? Ito yung cheque, pambayad mo. Ano mas simple sa dalawa? Yung may cheque. Tama? Ano yung mas simple sa dalawa? Yung pag sinabi ng nanay mo, ng tatay mo, magulang mo, anak, bakasyon muna tayo. Okay? Babakasyon na kayo, mag-i-schedule, or yung, Nay, wala pa eh. Pag-ipunan ko muna. Ano mas simple sa dalawa? Bakasyon na kaagad, correct? Sabi ko, ay, parang simple yun ah. Mas gusto ko yung simpleng buhay na to kaysa dito sa simpleng buhay na to. Meaning, same word will have different meaning depende sa tao kung sino nagbigay ng meaning. And because of that meaning, yun ang nagiging future natin. Now, let's talk about professional speaker. Pagiging professional speaker. Like ito. Nung nakita ko yung magkano yung per hour ni Coach Lloyd, sabi ko, simple to, kako. Simpleng buhay to. Tama o tama? Tama. Oo. So sabi ko, wow, amazing to. That's why ako napaka-privileged to meet Coach Lloyd. Okay, dahil na-meet ko siya, nalaman ko. Actually, sa kanya ako nag-consult. Sabi ko, Coach Lloyd, magkano sa tingin mo yung rate ko? Pwede bang ikaw maglagay? Hindi ko napapakita yung sa akin kasi medyo mas maliit. Medyo lang. Pwede ng pang merienda sa Hong Kong. Balikan din. Sino po gusto dito magkape lang, pero sa Hong Kong tayo magkakape? Amazing. Tama? So, guys, the meaning we put into words can destroy our dreams or build our dreams. So that's why be careful. Ano yung ibibigay mong meaning sa isang salita? Kasi pwede niyang masira yung pangarap mo, pwede niyang ma-build yung pangarap mo. Now, to end this, let me share you a story. Okay lang ba? Okay. Wala kayong choice. Hawak ko yung mic eh. Tama? In 1990s, during my high school days, probinsyano po ako from Dagupan, Pangasinan. Naalala ko pa nung panahon na yon na walang problema. Hindi nag-iisip. Saan kukunin yung pambayad? Saan kukunin yung panggastos? Saan kukunin yung pangkain? Walang ibang iniisip kundi eskwelahan, tapos uwi ng bahay. Tama? Usually, ganun mga estudyante. And ang sarap ng pakiramdam, bumalik sa probinsya. Kasi tuwing hapon, pagka uwi ko ng bahay, sa likod ng bahay namin, merong 2 malalaking puno. Puno ng mangga. And yung puno ng mangga na yon, alam mo pag namunga, ang lalaki. Tapos kayang abutin ng kamay mo yung bunga. Ginagawa ko tuwing hapon. Kukuha ko ng bunga ng mangga. Yung hilaw, hindi yung hinog. Pagkuha ko ng bunga,
Pag amoy ko, asim. Tapos dadalhin ko yun sa kusina. Tapos bubuksan ko yun ng kutsilyo. Tapos naririnig mo pa yung tunog habang ang ini-slice mo. Tapos magpe-prepare ako ng sausawan na bagoong. Tapos lalagyan ko ng sili. Tapos doon ko isasawsaw yung mangga. Pagkasawsaw kong ganun. Sarap. Sino po naglaway? If you become a professional speaker, you can make other people believe something that's not in front of them. You can let them feel, you can let them taste, you can let them hear, and you can let them smell. Being a professional speaker can also destroy the lives of other people. Because wrong meanings that will come out in our mouth, wrong definition na maituro namin sa inyo, can change our mind. Pero with the right professional speaker, with the right leadership, can actually build the dreams of the listeners. So that's all. Sana may natutunan kayo sa aking sharing. Thank you.